Magandang araw po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir, called Malampaya East 1 or MAE-1, is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan. 14 na bilyong kilowatt. Wow, grabe yun ah. Diba, ito pala kailangan natin eh. Diba? Yung pinangako ni kasi ni mamaya tatalakayin natin yung kay Leviste, di ba? Yung pinangako niyang 12,000 megawatts. Ito 14 billion kilowatts. Sabi 14 million megawatts to. Ang dami, no? Ang bagay, sige mo, nakuha natin. Although meron pong gastos yung pag-mina nung fossil fuels na yan. Pero at least, mas makakamura kaysa naman po, di ba, bibili tayo ng ganyang kadaming fuel. Siyam na 500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day. This indicates that the well has the potential to produce even more, confirming it is a high productivity resource comparable to the original Malampaya wells. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Grabe, no? Meron pang bonus, no? Meron pang bonus, guys. Meron pang liquid fuel na natuklasan. At yun din po, no? Umaagos mula dun sa Malampaya, power plant, no? Makikita po natin na sa mga darating na panahon, magmumura ang ating kuryente, no? Dahil po dyan, no? Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE-1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign, which also includes the Camago 2 and the Bagong Pag-asa wells. The next steps are the completion and testing of the Camago 3, followed by the drilling of the Pag-asa exploration well to pursue more potential gas resources. This achievement was made possible through the work of the SC38 consortium led by Prime Energy in part. Prime Energy? Bilyar din ba yan? Prime Energy. Pero kung sino man po ang namumuno dyan, yun. Give credit when credit is due, no? Pinasalamatan po kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa daw po kayo sa tumulong private company sa pagtuklas niyan, no? Partnership with UC38, PNOC Exploration Corporation, and Prime Oil and Gas Incorporated. Patunay ito na sa responsableng pangangalaga sa kaligsasan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maaasahang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Yun, let's go! Ang dami na nagagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang taon na lang siya, 2 years na lang, no? Sana matapos niya lahat ng kanyang mga big ticket projects para maganda-ganda naman po ang susunod na administrasyon, no? Para, no? Mararamdaman natin ang gaan ng buhay. Lalo na pag nawala na po yung mga korupsyon sa ating bayan, no? Yan, si BBM po nagbukas niyan eh, di ba? Yung
investigasyon sa korupsyon, siya nagbukas niyan. So, maganda tapusin niya at, sa mga susunod na taon lahat ng tao nagbabantay na 'no? Tapusin niya, may mura pang, natuklasan na source ng energy o ng, mapagkukunan ng kuryente 'no? Nakakamura po tayo 'no, hindi na tayo aasa kay ano, Leandro Lipiste, the genius boy, the solar boy na ano, na inutakan lang daw tayo. Sabi sabi yan ni ano, Boyeng Rimulya, hindi ako nagsabi niyan 'no, inuutakan lang tayo, niloko lang daw tayo netong genius boy na 'to. Grabe 'no, isipin mo kung ang, kung ang halaga ng, 12,000 megawatts, umaabot ng bilyon-bilyon, 24 billion ganyan, ilan daw yung natuklasan? 14 billion kilowatts, so 14 million megawatts yun, 14 million. So ilang bilyon po ang matitipid ng, Pilipinas dun sa source ng energy na yun, 'di ba? Tsaka kung ano, tuloy-tuloy yun, kung sobra-sobra pa yun, puwede pa po yun ibenta i-export, 'di ba? Puwede ka pang mag-supply sa ibang bansa. Parang ginagawa ng mga mayayamang bansa sa Middle East, 'di ba? Dun yumaman po yung mga bansa nila kasi oil is ano, the currency, their currency, hindi talaga yung pera nila. Ang currency nila ay oil, 'di ba? Bebenta sila, pinangte-trade nila. Kahit sino gustong makipag-trade sa oil kasi yan po talaga pangunahin pong kailangan yan, 'di ba? Kahit wala kang pera, 'pag ganyan po yung bansa mo, 'di ba, nagbebenta ng oil, yayaman ka talaga. Alright. So yan po 'no, pasalamat po tayo kay Pangulong Bongbong Marcos 'no, patuloy na tinututukan ang lahat ng mga proyekto. Sabay-sabay po yan, 'di ba may mga pinupuntan siyang, mga proyekto sa mga lalawigan, tapos nakatutok din po siya diyan, tapos merong mga binubuksan na mga bagong, tulay, 'di ba? Lahat po 'yan 'no, lahat po 'yan sabay-sabay tinututukan ni President Bongbong Marcos. Tapos yung susunod po nating talakayin, mga distraction naman 'di ba, gusto pa siyang alisin sa puwesto, at makikita natin kung ano po talaga ang kanilang, pangunahing dahilan bakit po nila gustong, alisin sa puwesto ito si Pangulong Bongbong Marcos. So 'yan po ang susunod nating,